Talagang gustong-gusto ko ang mukha mo. Ang ganda mo. At ang lahat sa iyo, Mika. You're elegant and expensive. Parang ikaw ng pinakamagandang babae ang nakilala ko sa buong buhay ko. Mabulaklak na sambit ni Stratus sa harapan ng babaeng pinapaibig niya. Si Stratus ay anak mayaman at may maraming pag-aari ang kaniyang mga magulang. Meron silang hotels, hospital, resort at iba pa. Si Stratus na yata ang binatang namumuhay sa hindi masukat na karangyaan sa mundo. Sa dami ng pera nila ay wala siyang ibang pinaglalaanan nito kundi sa mga babae lang. Babaeng hindi lang isa, hindi lang dalawa, at higit kumulang sa 10. Ganyan siya kasiraulo, at kapag nagamit na niya ang babae sa loob ng isang gabi at pinagsawaan, ay hindi niya na ito sisiputin, at kung minsan pa, ay pati mga pangalan ng mga ito ay hindi niya na matandaan. Ang bola naman ng dila mo. Siguro magaling ka sa dila. May kabuluhang wika ng babae at sabik na napakagat ng kaniyang ibabang labi si Stratus. Wanna try it? Kung gusto mo. Sagot nito sabay hinawakan at hinila ang necktie ni Stratus dahilan upang mapatayo ang binata mula sa kinaupuan nito. At agad siyang sinunggaban ng isang magiliw na halik ng babae. So wild. Now, show me how aggressive you are. Let's see if you can handle me. Sambit ni Stratus at agad na binuhat ang kaniyang babae papasok sa kaniyang kwarto at sinimulan na ang kaniyang nais. Ngunit sa kalagitnaan nito ay biglang nagring ang kaniyang phone. Nakakainis ang phone mo. Sagutin mo kaya? Wika ng babae at kibit balikat na kinuha ng binata ang kaniyang phone mula sa kaniyang bulsa. Okay, mabilis lang ito. And wait me here. Tura niya, tsaka lumabas sa kaniyang kwarto. Nang makalabas mula sa saliday, agad niyang sinagot ang tawag mula sa kabilang linya. Babe, sabi mo magkikita tayo ngayong gabi. Why you're not updating me? Ha? Did I say that, Ana? Anong Ana? Sinong Ana? I'm sorry, Sofia. Anong Sofia? Ang dami mong babae Ilan ba kami? Hayop kang siraulo ka? Akala ko ba ako lang? At para malaman mo hindi ako si Sofia, hindi ako si Ana. I'm Jessica. Baliw ka, babaero. Break na tayo. Buliyaw sa kanya ng babae at nagpatay ito ng tawag. Alright, break kung break. Anong paki ko? Walang pakialam na wika ni Stratus at agad na inihakbang ang kaniyang mga paa pabalik sa babaeng nasa kaniyang silid. Ngunit muling tumunog ang kaniyang phone at muli na naman niya itong sinagot. Yes, babe. Aba, loko ka. Mom? Oh, I'm sorry, Mom. Akala mo ito na naman ako sa mga babae mo. Stratus, wala ka nang ibang ginawa kundi ang mambabae na lang. Babae rito, babae roon. Babae araw-araw. Stratus, bakit hindi ka gumaya sa kapatid mo? Mom, tumawag ka ba para sermonan ako? I'm working hard naman. Hard? Marami tayong kumpanya at isa lang ang pinapatakbo mo. At hindi mo pa magawa ng maayos dahil puro ka luho. Puro ka babae. Mom naman, kung hindi ako maghahanap ng babae, ano bang gagawin ko rito sa karga-karga ko? Alangan namang i-display ko ito o gawing sampay ng panyo at tissue. Sagot niya sa ina at halos mapagalpak sa tawang galit na Donya sa kalokohan ng kaniyang anak. Aba, malay ko kung anong dapat mong gawin dyan sa daladala mo. Pero wag naman sanang araw-araw ay puro babae na lang ang inaatupag mo. Stratus, napipi ko na ang kuya mo at araw-araw ay may naghahanap sa'yo sa building niya. Hindi kami taga-ayos ng gulo mo. Tandaan mo yan. I know, Mom. I know. Pero ano bang dahilan mo bakit ka napatawag sa akin sa ganito kalit na oras? Oo nga pala. Balik tayo dyan. Alam mo naman na malubha ang kalagayan ng ama niyo, hindi ba? Kumusta si Dad? Well, we're flying back sa Pilipinas. At dyan ang nais ng dad mo para sa kanyang operasyon.
We need to get ready ourselves dahil baka hindi na natin siya makasama ng matagal. He might not survive the operation, but we still need to believe miracle. Sambit ng Donya at binalot ng lungkot ang pag-uusap ng mag-ina. Stratus anak, alam mo naman na ang ama mo ang namamahala sa ospital natin, hindi ba? Dahil sa mahusay niyang pamumuno at dahil sa isang magaling na surgeon ay naging maayos at napakaganda ng ating ospital. Maraming nagtiwala sa atin dahil sa surgeon na yon, kaya't pati ang ama mo ay may malaking tiwala sa kanya. That's why gusto niyang bumalik kami agad sa Pilipinas para magpa-opera. Whatever happened to your dad, ikaw nang papalit bilang bagong magpapatakbo sa ating ospital. Ako? Ospital? Mom, wala akong alam sa medisina. Hindi mo kailangang maging doktor para magpatakbo ng ospital. Kailangan lang ng matibay na leader na may puso at disiplina. Ang kapatid mong si Rafael ay abala rin sa iba nating negosyo, kaya ikaw na lang ang natitira. Sagot nito at napatawa si Stratus. Mom, come on. Alam mo naman na may hinahawakan akong isang kumpanya, di ba? Hindi ko kaya magpatakbo ng isang ospital. Hindi bagay sa akin ang seryosong mundo ng mga pasyente, operasyon, at ng mga doktor na parang lagi nilang seryoso sa buhay. Stratus anak, hindi pwedeng ganyan ka na lang palagi. Habang buhay ka bang maglalaro at mambababae? May responsibilidad ka hindi lang sa pangalan natin, kundi sa mga taong umaasa sa ospital na yon. Kung hindi mo kaya, sabihin mo ulit sa akin na hindi mo kaya. At ngayon pa lang ay sasabihin ko sa'yo na ikaw ang aking unang kabiguan bilang aking anak. Tura ng Donya at nahamon ang loob ni Stratus. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoon kabigat na salita mula sa kaniyang mama. At hindi siya sanay na mula sa gwapong hunk sa mata ng mga babae ay magiging isa siyang parang basura sa mata ng kaniyang sariling ina. Playboy siya, happy-go-lucky siya, at parang walang pakialam sa mundo, pero nais niyang patunayan sa kaniyang mama na hindi siya ang kabiguan nito. Sa mga kataga ng Donya ay nag-apoy ang determinasyon ni Stratus. Hindi akong kabiguan mo, Mama. Marami akong kayang ipamalas kumpara sa iniisip mo. Good. That's my son. I want you to run our hospital. At tungkol sa kumpanyang pinangangalagahan mo ay pansamantala ko yung ipapasa sa kapatid mo. Hamon ko ito sa iyo, Stratus. Ikaw na ang pansamantalang hahawak bilang acting administrator ng ospital. At isang bagay pa, ayoko nang makarinig na may babae kang kasama habang ginagampanan mo ang trabahong ito. Naintindihan mo ba? Okay, Mama. I'll do it. Hindi lang basta I'll do it, Stratus. Ibig kong sabihin ay gagawin mo ito ng buo. Walang reklamo at walang kalokohan. Kung hindi, ako na mismong mag-aalis sa iyo mula sa mga kumpanya natin. I'm challenging you, anak. Be a good leader. Ikaw at ang kuya mong bukas ng ating mga ari-arian. I still believe in you. And please, be a good man. Be a good leader. I understand. And I will put that in my mind, Mom. I will be a good man. Higit pa sa inaasahan mo. Talagang anak kita, Stratus. Gusto kong makita kang seryoso. At hindi ko ito ginagawa para pahirapan ka. Gusto ko lang matutunan mo ang halaga ng pananagutan. Ang ospital ay hindi negosyo lang, Stratus. Buhay ng taong nakataya dyan. Sana sa pagkakataong ito, makita ko na may mas mahalaga pa kaysa sa sarili mong kasiyahan. Yes, Mom. I understand. Great. Aasahan kita, anak. Tura ng Donya bago sila nagpatay ng tawag. Simula sa araw na yon, ay pakiramdam ni Stratus ay nahamon siya sa buhay ng may mabigat na responsibilidad. At ngayon ay kasalukuyang magkausap sina Stratus at Colomus sa loob ng opisina ng binatang si Colomus. Ibang mukha mo ngayon, Stratus ah. Ano bang nangyari? At bakit wala kang enerhiya? Yung totoo, ilang babae bang nakuha mo kagabi para mapagod ka ng ganyan? Tanong ni Colomus at mabigat na huminga si Stratus. It's about my mom and the hospital. Also my dad.
Simulang kwento ni Stratus at napatawa si Colomos. Wow! This is the first time. Ito ang unang pagkakataon na narinig kitang naging seryoso, Stratus. So tell me, ano bang bumabagabag dyan sa loob mo? Hindi ako mapakali, Colomos. Ngayong gabing operasyon ni Papa. And I don't know if he can survive. Hindi ko rin alam kung kaya siyang iligtas ng surgeon na yon. At si Mama, hinahamon niya ako sa bagay na hindi ko yata kaya. She wants me to handle our hospital. Alam mo naman, pinsan, na hindi ko ugali ang tumingin sa mga naghihingalo at umiiyak na mga tao. Hospital is not my place, pero kailangan kong manindigan sa hamon ni Mama. Tura nito at pumalakpak si Colomos. Finally. Para ka ng isang buong lalaki kung magsalita ngayon. Isang lalaking parang may isip, Stratus. Bakit? Mukha ba akong walang isip noon? Totally, yes. Hindi ka lang parang walang isip kundi wala ka talagang isip. Wala ka naman talagang iniisip noon kundi puro kaanuhan lang. And now, masaya ako na lumaki ng kahit konti ang utak mo. Malay mo, your hospital will change your life, di ba? I don't think so, Colomos. I still want my girls. You know, mag-enjoy na lang tayo ngayon with this wine while waiting sa information from tita. Masyado na tayong seryoso, kaya inom muna tayo. Aya ni Colomos at yun nga ang ginawa nilang dalawa. Hindi nang tagal, ay lumipas pang mga oras impunto 3:00 ng umaga, ay kapwa nang nag-uusap pa rin ang mga pinsan nang makatanggap si Stratus ng tawag mula sa kanyang ina. Kaya agad niya itong sinagot. Mom, how is Dad? Tanong ni Stratus sa ina habang kinakabahan sa magiging balita nito. Mom, answer me. Anak, your dad. He is safe, anak. Maligayang usal ng Donya at tila nabunutan ng tinig si Stratus mula sa kanyang lalamunan at nakahinga na siya ng maluwag. Thank God, Mom. Iparating mo sa surgeon ni Dad ang pasasalamat ko. Utang ko sa kanyang kasiyahan ko ngayong gabi. Makakarating, anak, at abot langit ang pasasalamat ko sa kanya for saving your father's life. Anak, whatever happens, alagahan mong surgeon na ito. Kapag ikaw nang papalit sa ama mo, utang natin sa kaniyang taon na makakasama pa natin ang ama mo. I will, Mom. Ako nang bahala sa kanya. Tura ni Stratus at hindi nagtagal, ay nagpatay na sila ng tawag. Si Stratus, your dad is a fighter, and thanks to that surgeon. Wika ni Colomos at masayang uminom ng wine ng dalawa. Yes, you're right. He's a fighter, and he got himself a very talented surgeon. Utang na loob namin ang lahat sa surgeon na yun, and I can't wait to meet her. Sagot ni Stratus at nagpatuloy na sa pag-inom. Kinabukasan, 8:00 pa lang ng umaga, ay maagang dumating si Stratus Monteverde sa Monteverde General Hospital. Pagparada pa lang ng itim at mamahalin niyang kotse, ay pinaghagawa na siya ng tingin ng mga taong nasa paligid at masaya si Stratus sa ganon. Yung tipong siyang sentro ng atensyon. What a beautiful day to start. Ito ang unang araw ko sa ospital nito. At sana, may maraming magagandang nurse at doktora ang narito para hindi naman ako madaling mabagot. Aniya sa kanyang isipan at malaaurang lumabas mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Sa oras na yon, ay para siyang hari na bumaba mula sa ginto niyang upuan. Naka-all black suit siya at pati eyeglasses niya ay itim rin. Matangkad si Stratus, may tuwid at mahabang buhok hanggang leeg at parang mas makintab pa ito sa buhok ng isang babae. Sa kanyang ayos ay umani siya ng papuri at paghanga. Kahit naka-eyeglasses siya, ay halatang isa siyang guwapong binata. Sa kanyang pagdating ay nagkaroon ng bulong-bulungan. Siya ba ang bago nating tagapamahala? Tanong ng isang nurse sa kapwa niya nurse. Mukhang ganun na nga. Siya yata ang anak ni Ma'am Vanice Monteverde. Sino sa dalawa?
Si Stratos ba o si Rafael? Hindi ko pa sila nakikitang dalawa, pero balita ko'y kapwa sila mga gwapo at makikisig. Kinikilig pang sambit at halos hindi na ito huminga sa nararamdaman nitong excitement. Habang sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Stratos sa nakukuha niyang atensyon. Ano pa ba nga asahan niya? Gwapo siya at mayaman at halos lahat ng mga kababaihan ay hinihiling ang isang tulad niya. Sa magandang araw ni Stratos ay nagsimula na siyang maglakad palapit sa mga trabahante ng ospital na walang ibang ginawa kundi ang humanga sa kanya. Nang matapat sa dalawang nurse na kinikilig, ay huminto siya sa harapan ng mga ito. Good morning, ladies. Preskong sambit niya sa mga ito, sabay tinanggal ang kaniyang eyeglasses. Ang gwapo! Gigil na sambit ng isang nurse at halos mangisay ito sa kilig. Pagkatapos nito ay lumapit si Stratos sa nurse station at agad na pinamalas ang kaniyang angking kakisigan. Hello, ladies. Aba, parang mga model ang mga nurse dito ah. Sigurado ba kayong mga nurse kayo at hindi mga modelo? Pambobola niya sa mga ito. May ibang kinilig, may iba ring nayayabangan sa binata. Ngunit gwapo ito kaya't parang ayos lang. Ang gwapo mo naman, sir. Ikaw po bang bagong mamamahala rito? Usisa ng isang nurse at preskong inayos ni Stratos ang kaniyang necktie. Of course. And that means araw-araw tayong magkikita. Turan niya at mas kinilig ang isang nurse. I'm looking forward to see you every day, my beautiful nurse. Dugtong niya na pambobola at halos sumigaw sa tuwa ang nurse bago ito iniwan. Kasalukuyang binabaybay ni Stratos ngayon ang magiging opisina niya at bawat doktor, bawat nurse ay binabati niya ng may halong kapugian kahit halos lahat ay kinikilig sa kanya. Nang malapit nang marating ni Stratos ang kaniyang magiging office, ay napadaan siya sa isang pribadong silid ng isang surgeon. Nakaawang ng bahagya ang pintuan nito at galit siyang malaman na tulog ito sa oras ng trabaho. Excuse me? Pagbagsak niyang sambit at pinasok ang opisina nito. Subalit walang sagot, walang galaw at tulog na tulog talagang babaeng surgeon at nakatakip pa sa mukha nito ang ilang hibla ng buhok nito. Hello? I said hello. Malakas niyang sambit dahilan upang mapukaw ang atensyon ng babaeng natutulog at agad na napatayo kahit na halos mahulog pa ang mga mata nito sa antok. Nang makita ni Stratos ang buong itsura ng dalaga, habang dilat ang mga mata nito ay saglit na tumigil ang mundo ni Stratos. God, she's so beautiful. Lutang niyang sambit sa kanyang isipan habang titig na titig sa maliit nitong muka at umaalon nitong buhok na bumagay sa hugis ng itsura nito. Hi, I'm sorry at nakatulog ako. Sino ka? Who am I? Yeah. Paano mo malalaman dahil oras ng trabaho ay natutulog ka? By the way, I'm Stratos Monteverde. Mayabang niyang wika at pagkarinig nito ay agad na nanlaki ang mga mata ni Kara at yumuko sa harapan ng binata. I'm sorry, sir. Good morning. Good morning? How do you call it good morning kung sa kay aga ng oras ay tulog ka? You're Kara, a surgeon who should be saving lives pero eto ka, tulog. Anong klase ka bang doktor? Maraming pasyenteng kailangan ng tulong ninyo. And here you are, sleeping. Hindi ka ba nahihiya? Wika ni Stratos nang hindi man lang inaalam ang lahat. At bakas naman sa mukha ni Kara ang pagod. Sir, pasensya na po. Kagabi po kasi. Walang dahilan. Surgeon ka. Dapat alam mong professionalism mo. Kung dito pa lang ay nagpapabaya ka na, paano pa sa operasyon? Ano yan? Baka mamaya matutulog ka rin habang bukas ang dibdib ng pasyente. Ang iringa ng dalawa at malakas na boses ni Stratos ay naging dahilan upang sumilip ang ibang nurse sa eksena.
Mabola si Stratus ngunit iba pala ito kung magalit. Habang si Kara naman ay pinakalma ang sarili upang masagot niya ng maayos si Stratus nang hindi pinapantayan ang init ng ulo nito. Sir, kagabi po ay may emergency bypass surgery ako. Tumagal ng halos 10 oras. Pagkatapos nag-rounds pa ako sa ICU. Pagod po ako, sir. Nag-overtime po ako. At sana, sa oras na ito ay nakauwi na ako pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Paliwanag niya at nahiya si Stratus. Ngunit nang mapansin niyang may maraming dalagang nurse ang nakatingin sa kanya, ay hinawakan ni Stratus ang kaniyang pride. Hindi pwedeng sa unang araw pa lang niya sa ospital ay palpak na agad siya at sa harapan pa ng maraming magagandang babae. Hindi excuse ang overtime. Kung kaya ng iba, dapat kaya mo rin. Hindi lang ikaw ang nagpupuyat dito. Kung hindi mo kayang pressure, maybe you're not fit to be here. Ang Monteverde Hospital ay hindi pwedeng maging tambahin ng mga inaantok na doktor. Turan pa nito at halos mabingi si Kara sa kahihiyan at pangahamak nito sa kaniyang kakayahan. Mula sa awang ng pinto ay nakita ni Kara ang mga kasamahan niyang nakatingin at hiyang-hiya siya sa mga ito. Gusto niyang ipaliwanag ang sakripisyo niya sa harapan ng lahat at lalong-lalo na sa harapan ng binata. Pero alam niyang wala itong saysay sa harap ng bagong boss na halatang sanay sa panghuhusga at hindi sa pag-intindi. Gayunpaman ay hindi niya napigilan ng mga tuwiran. Sir, huwag mong malitin ang pagod naming mga doktor at huwag mong sabihin na hindi rason ng overtime. Napagod ka pa sa lagay na yan. Tulog ka nga, di ba? Napapagod din po kami sa pagliligtas ng buhay, sir. Hindi kami makakain sa oras ng pagkain dahil nandun kami sa operating room at nagliligtas ng buhay. Huwag mo akong questionin kung anong klase ng doktor ako o kami. Hindi mo alam ang pagod namin na imbis na magpahingay, dilat ang aming mga mata para sa mga taong nangangailangan ng aming tulong. Pahinga na lang at kaunting idlip ang puhunan namin para magkaroon kami ng lakas upang sumagawa ulit ng operasyon. Kaya huwag kang mag-astang parang maling magpahinga sa nakakapagod naming sakripisyo. Katuwiran niya upang maintindihan ni Stratus ang nais niyang sabihin. Ngunit mahaba ang noo ng binata at may malaking pride. Parte sa trabaho mong sakripisyo, kaya huwag kang magreklamo. Hindi ako nagrereklamo, sir. Mahal ko ang buhay ng pasyente ko higit pa sa buhay ko. Ang nais ko lang sabihin sa'yo hindi masamang magpahinga. Lalo na tao lang din kaming nangangailangan ng sapat na enerhiya para muling magampanan ng mga trabaho namin. Really? Sounds like you want to rest. Okay, I will give you the rest you want. Ang gusto ko lang ay maintindihan mo ang pagod namin at ang sakripisyo namin na hindi kinababa ng karangalan namin ng kaunting pag-idlip. Stop. Keep quiet and shut your mouth. I don't want to hear your words anymore because you're fired. Mabigat na bigkas ni Stratus at nagulat si Kara maging ang mga nurse at ibang doktor at hindi napigilan ng isang nurse na makisali. Sir, mawalang galang na po pero hindi mo pwedeng tanggalin si Surgeon Kara. At bakit hindi? I'm the boss here. Ako bang masusunod? O ikaw? O baka gusto mong mawalan din ng trabaho? Nurse Pelarco, please, lumabas ka at huwag mong idamay ang sarili mo rito. Awat ni Kara sa nurse na palaging kasama niya sa surgery. Pero Doc, sige na. Tura ni Kara at labag sa loob na lumabas ang nurse. Nang sina Stratus at Kara na lang ang nasa loob ng silid, ay muling nagtagpo ang kanilang mga mata. What are you waiting for? Pack your things and get out of this hospital. Alam ba ito ng mga magulang mo? That you're firing me? At ano naman ang kinalaman nila rito? Obviously, you're sleeping and not doing your job. At kung nandito si Dad, ay gagawin niya rin ang ginagawa ko. You're not fit to be here, so leave. Pack your things and get out. I'm the boss here, kaya akong masusunod. Sir, this is just a misunderstanding. Malinaw ang pasya ko. You're fired. At sa oras ng pagbalik ko rito, ay dapat wala ka na. At kung sa pagbalik ko ay makikita pa kita, binabalaan kita. Kaya kitang ipagbawal sa iba pang ospital.
at wala ka ng trabahong makukuha pa. Mariin niyang wika at isang nurse ulit ang umawat. Sir, hindi niyo pwedeng tanggalin si Doc Cara. Importante siya dito at kapag wala siya, ang operating room ay… Shut up! Hindi kita binibigyan ng pagkakataon para magsalita. Kung gusto mo, sumama ka sa kanya. Nurse, ayos lang. Huwag ka nang makialam. Ayokong madamay ka. Awat ni Cara sa isang nurse at sanay niya sana huwag nang makisali ang mga ito. Labag man sa loob ng ibang mga nurse ay tumahimik sila ayon na rin sa kagustuhan ni Cara. Si Cara ay magaling na surgeon at mabait sa lahat, kaya't mahal siya ng mga pasyente doon at ng mga kapwa-trabahante. Nang makalabas si Stratos mula sa kaniyang silid, ay nag-impake na si Cara. Mabigat sa kaniyang loob na iwanan ng ospital kung saan siya nagtatrabaho sa loob ng 2 taon. At isa pa, masakit sa kaniyang pag-alis dahil napamahal na siya sa kaniyang mga pasyente at sa kasamaang palad ay hindi na niya makikita ang mga ito sa tuluyang paggaling at paglabas ng ospital ng mga ito. Gayunpaman ay wala siyang magagawa. Sa oras na yon ay tapos na ang kaniyang papel sa Monteverde General Hospital. Nang matapos mag-impake ni Cara, ay agad siyang umalis sa kaniyang office at sa pagbalik ni Stratos sa naturang silid na yon ay wala ng dalaga. Sa nakita ay hindi maramdaman ni Stratos ang saya. Gusto niyang ipakita na siya ay isang mahusay na leader, ngunit siya mismo ay hindi natutuwa sa pasyang kaniyang ginawa. Walang kasalanan ng surgeon na tinanggal niya. Ang masamayang pride niyang pumaibabaw. She's gone. I don't feel right. Pero siguro, ganito rin ang gagawin ni Mama bilang parusa sa surgeon na yun. Oh Mama, paano ba mamuno sa ospital na ito? Konsumisyon ni Stratos at mabigat na napasalampak sa bakanting upuan. Subalit kauupo pa lang ni Stratos ay naagaw ang kanyang atensyon ng mga nurse at ibang doktor na nagpapanik, kaya't napatayo siya mula sa kanyang kinaupuan at lumabas. What's happening here? Tanong niya sa mga empleyado at sobrang abala ng lahat. Sa kanyang paligid ay maraming doktor ang tumatakbo na parang wala ng oras at ng mga nurse na may tulak-tulak na mga stretcher at mga sigaw ng instruction na halos magkahalo sa tunog ng alarm ng mga makina. Ang ICU ay tila isang labanan ng buhay at kamatayan. Dahil boss si Stratos ay napilitang huminto ang isang nurse. Sir, may sunod-sunod pong emergency cases sa ICU. 2 po ang kailangang i-intubate at 3 po ang kailangang dalhin agad sa operating room. Lahat po sabay-sabay dumating. Marami? Gaano karami? At bakit parang wala akong nakikitang mga surgeon? Hindi ba't dapat handa kayo sa ganitong sitwasyon? Aniya, at isang doktor ang huminto at hingal na hingal. Sir, nandito naman po kami pero karamihan po sa mga kaso ay masyadong komplikado. Ang pangunahing gumagawa ng mga critical operation ay wala na. Wala na? Anong wala na? Anong ibig mong sabihin? You mean, patay na? Hindi po, sir. Then call that surgeon. Utos niya at nagtingin na ng mga tauhan. Naghatubiling sumagot kay Stratos ngunit isang doktor ang naglakas ng loob. Sir, hindi na po natin maaaring gawin yan. Pinaalis niyo na po siya. Pinaalis? Siya po ang tinanggal niyo kanina. Si Dr. Martinez po siya po ang pinakamagaling naming surgeon. Halos lahat po ng komplikadong operasyon dito, siyang gumagawa. Sagot ng nurse at tila sumabog ang tenga ni Stratos. Kinabahan siya at napaatras. Ano? Siya lang? Wala bang iba? Akala ko ba magaling kayong lahat dito? Magaling po ang lahat ng mga tauhan dito, sir. Pero iba po si Dr. Martinez. Wala pong makakapantay sa galing niya. Ang operating room, ang ICU, nagiging mas maayos ang mga yun kapag siyang nasa loob. Meron po tayong ibang surgeon. Pero hindi lahat ay may sapat na karanasan sa sabay-sabay na operasyon, lalo na sa gantong level ng emergency. Si Dr. Martinez lang po ang sanay humawak ng ganito karaming kritikal na pasyente ng sabay-sabay.
dahil siya nag-iisang buhay ng ospital na ito. Wika ng nurse at sumingit ang isang doktor. Sinubukan ka namin kausapin kanina pero ayaw mo makinig. Pinigilan ka namin pero wala kang pinakinggan. Katunayan nga po si Dr. Martinez. Kaya siya nakatulog dahil sa pagod niya sa pagliligtas sa buhay ng inyong ama kagabi. Lathala nito at halos mahimatay si Stratus mula sa kanyang kinatatayuan. What? She's the one who saved my father? She's my dad's surgeon? Aniya sa kaniyang sarili at iniwan na siya ng nurse at 2 doktor na tulala sa ere. Ano bang nagawa ko? God! God, oh God! Ang laki ng kamalian ko! Aniya sa kaniyang sarili at napasalampak sa bakanting upuan. Habang tulala si Stratus ay naririnig niya ang mga yapak ng mga abalang nurse at nagtatakbuhang mga doktor. Mga buhay na nalagay sa alanganin dahil sa kaniyang kayabangan. Bawat tunog mula sa ICU at sigaw ng mga nurse at doktor ay tumutusok sa kaniyang konsensya. Para sa kanya, kanina lang ay isa lang si Dr. Martinez na palasagot, pasaway na doktor at hindi marunong sumunod sa obligasyon nito. Kanina lang ay pakiramdam niya walang halaga kung may mawawalang isang surgeon. Pero ngayon ay umiiyak ang ospital para sa tulong nito at ang isang nurse ang sumigaw. Sir, mabigat po ang kalagayan ngayon. Komplikado ang lahat. Kung wala si Dr. Martinez, baka hindi natin kayanin ng dami ng pasyente. Wala pong hawak sa mga major operation. Hindi ba't kayong mga doktor? Hindi ba trabaho niyo yan? Bakit ako ang kinukulit niyo? Pasigaw niyang sambit pero ang totoo ay nababahala na siya para sa lahat at isang doktor ang sumagot kay Stratus. Ginagawa po namin ang lahat, sir. Pero hindi ito tungkol sa basta kaya lang. Ito'y tungkol sa expertise. Lahat po kami umaasa kay Dr. Martinez tuwing gantong sitwasyon. Dahil alam po niya kung paano pamahalaan ang gantong kaguluhan. Sagot ng doktor at sa kalagitnaan nito ay may dumating na bagong pasyente. Bata at duguan kaya't napasigaw ang isang nurse na nagtutulak sa higaan ng bata. Kailangan na pong operahan ng batang ito kaagad or else we can't save her. Anito at nanlamig si Stratus. Hindi niya sukat akalain na ang kaniyang kayabangan ang magiging sanhi ng matinding kaguluhan. Bawat pasyenteng dumadaan sa kanya ay parang meron siyang isang malaking kasalanan sa buhay ng mga ito. Sa puntong ito ay nagpasya si Stratus na hanapin si Kara. At sa unang pagkakataon ay ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Sanay siya sa pagiging madali. Sanay siya sa saya, sa club, sa one-night stand, sa alak at sa babae. Pero ngayon, pakiramdam niya ay may mas mahalaga pa kumpara sa mga ito. At yun ay ang buhay ng mga pasyente at ang ibalik si Dr. Martinez. Kung kailangan niyang lumuhod sa harapan nito, ay gagawin niya. Lalo na at may malaking utang na loob sila ng kaniyang pamilya sa doktora. Sa loob lang ng isang araw ay mabigat ang balikat ni Stratus at kasalukuyang nasa loob siya ng kaniyang office at puno ng konsensyang kaniyang damdamin. Bago pa lang siya sa ospital, pero kayabangan ang inuna niya at nagsanhi ito ng kaguluhan. Tinanggal niyang mahalagang surgeon at hindi lang yon, bumagsak agad ang performance ng ospital. May namatay at hindi naagapan. May mga pasyenteng lumipat. Sa kabiguan nito ay bitbit ni Stratus ang pahamak ng walang kwenta niyang pag-uugali at pagmamalaki. Lumipas pa ang 4 na araw ay mas naging malala ang kalagayan ng ospital. Bumaba ang ratings nito at nakarating ang balita sa kaniyang mga magulang. At ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Stratus sa isang sofa habang nakatayo ang kaniyang ina sa kaniyang harapan. Hindi siya makatingin ng diretso rito at ang pagpapakawala ng malalim nitong hininga ay ramdam niya ang galit at pagkadismaya nito. What happened, Stratus? Bakit ito nangyayari? Nandoon si Doktora Kara Martinez. Kaya paano naging ganito ang ospital? Anong ginawa mo?
Kalmado ngunit may diin itong tanong sa anak. Wala na doon sa ospital si Dr. Martinez, Mom. What do you mean by wala na? Nag-resign siya under your leadership? Binastos mo ba siya? Hindi, Mom. I fired her. Sagot niya at pikit matang naghihintay ng bulyaw si Stratos. Ngunit hindi ito nangyari. Bagkus sinahulog siya mula sa sofa nang tumama sa kaniyang panga ang kamao ng kaniyang ina. Bakit mo yun ginawa? Alam mo bang siyang nagligtas sa buhay ng ama mo? Dahil sa kanya nakakasama pa natin ang dad mo. At siya lang ang bukod tanging pinakamagaling na surgeon sa kanyang henerasyon. And you fired her? Why? Because I saw her sleeping. Hindi ko naman alam na siyang nagligtas sa buhay ni Dad. Walang modo! Kung hindi ba siyang nagligtas sa buhay ng ama mo you won't feel sorry for your mistakes? Stratos, anong kalokohan to? I'm searching naman, Mom, sa maaaring pumalit sa kanya. At anong tingin mo sa sitwasyon na ito, Stratos? Nakagaya lang ito ng mga babae mo na kung ayaw mo na hihila ka lang ng babae sa tabi-tabi bilang pamalit? Alam mo, Stratos, bigyan mo ito ng solusyon bago pa ito malaman ng ama mo. Bago mo pa pasamain ang loob niya. Gusto kong ibalik mo si Dr. Cara sa ospital. At kung hindi mo magagawa yun huwag ka nang bumalik sa pamamahay na ito. Tatanggalan kita ng mana at lahat ng pag-aari ko ipapamana ko sa kapatid mo. Yan tayo, Mom. Puro na lang si Kuya. Walang ibang mahusay para sa'yo kundi si Kuya. Dahil yun ang totoo. Ni minsan hindi kita kinumpara sa kuya mo pero hindi ka nagtatanda, Stratos. Kaya panahon na para hamunin ka. Huwag mong isipin na nagbibiro ako, Stratos. Ibalik mo si Dr. Martinez dahil kung hindi, alam mo na kung saan ka pupulutin. Mariing wika ng Donya bago tinalikuran ng anak. Habang si Stratos naman ay napasalampak sa sofa at mabigat na bumuntong hininga. Kagaya ng sinabi ng kanyang ina, ay hinanap ni Stratos si Cara. Nakalagay naman sa resume nito kung saan ito nakatira. Pero umalis na palang dalaga sa dating pamamahay nito. Marami na rin siyang napagtanungan at makalipas ng 4 na araw ay may idea na siya kung saan ito nakatira. Sa harapan ng simpleng bahay, maliit na grahe at hindi kalakihang bahay ay nakatayo si Stratos sa labas ng gate nito. Tao po? Sandali lang! Sigaw ni Cara mula sa loob ng bahay at hinubad niya muna ang kanyang apron bago binuksan ang pintuan. Ano po ang kailangan ni? Hindi na itinuloy ni Cara ang nais niyang sabihin nang mula sa kanyang pintuan ay tanaw niyang pamilyar na binata na nakatayo sa harapan ng gate at walang gana niyang sinara ang pintuan. Hey, open the gate for me. I need to talk to you. Sigaw ni Stratos habang kamot ang kanyang ulo. Umuwi ka na, hindi kita kilala. Sigaw ng dalaga mula sa loob ng kanyang pamamahay at nainis si Stratos sa sinabi nito at sa pambabaliwala nito sa kanya. Sa kagustuhan niyang makapasok ay nagpa siya siyang akyatin ang gate ng dalaga. What the heck? Malakas niyang bulalas nang sumabit ang kanyang pantalon sa matulis na gate at napunit pa ito sa gitna. God, bakit ba kailangan mangyari to sa akin? Kasalanan talaga to ng doktorang matigas ang ulo Inis niyang sambit sa sarili. Kahit anong gawin niya, ay hindi na siya makagalaw dahil isang maling galaw pa niya ay ang butas na ng puwet niya ang matutusok at wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong. Dr. Cara! Help! Help! Sinabing umuwi ka na. I need your help. Please, na-barbecue na ako dito. Please give me your attention. Pagmamakaawa niya, kaya't lubag sa loob na binuksan ni Cara ang kaniyang pintuan at laking gulat niya sa kaniyang nakita. Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka nga! I can't. Natusok na ang pantalon ko at mamaya pati na ang itlog ko. Ano? Wala kang gagawin? Titingnan mo lang ba ako? Hindi mo ba ako tutulungan? Demanda nito
at napatas ang kilay ng dalaga. Ibang klase ka rin ano? Ikaw na nga to nangangailangan ng tulong. Ikaw pa tong maldito. Ni hindi ka nga marunong makiusap. Diyan ka na nga. Mataring na wika ni Kara at tinalikuran ng binata. Wait! Bahala ka dyan. Okay, fine. Fine. Makikiusap na. Please help me. Lubag sa loob na wika ng binata at nilingon siya ng dalaga. Magaspang pa rin ang tono mo. Pwede bang mas magaan? Please, I need your help. And please, help me. Marunong ka naman palang magsalita ng mas malumana eh. Sandali lang at hintayin mo ako dito. Aniya sa binata at nagtungo sa likod ng kaniyang bahay at kinuha ang hagdan at agad na bumalik sa binata. O ito, gamitin mo. Dugtong niya at bumaba si Stratus gamit ang hagdan. Thank God, muntik nang matusok ang palahian ko. Wika ng binata sa kaniyang sarili at binalik ang atensyon sa dalaga tsaka kinindatan ito. Ngunit imbis na kiligin si Kara ay inirapan niya ang binata. Para kang may sakit sa mata. Aniya rito at tinalikuran ito at hindi matanggap ng binata na tila walang epekto rito ang kaniyang karisma. Hey, wait! Tinatalikuran mo naman ako. Kara! Kara! Talk to me! Aniya at sinundan ang bawat iyapak nito. Wala tayong dapat pag-usapan. Akmang pagsasarahan siya nito ng pintuan nang pigilan niya ito kahit masama siyang tinignan sa mga mata ng dalaga. Hindi ka ba marunong umintindi? Umalis ka na. No. How could you turn your back to me ha? Guwapo akong binata at may matinding karisma. Everyone wants to see my face. And you? Tinatalikuran mo lang ako? Naiirita ako sa pagmukha mo. How dare you? Hindi ka ba napupugian sa akin? Like, hey, I'm handsome. Hindi ka ba kinikilig sa akin? Kilig? Wala. Pero kumukulong dugo meron. Sagot niya at napailing ang binata. That's bad. Kung umiinit na katawan mas pwede pa sana. Sagot niya at inis na pangiti si Kara. Alam mo, sana natuhog na lang ang puwet mo kanina. Sana hindi na kita tinulungan. Yabang. Aniya sabay pinagsarahan ang pintuan ng binata. Aray! Kara! Daliri ko! Daliri ko! Bulalas niya at impit na nagtiis. Nang tingnan nito ni Kara ay pulang-pula ang daliri ng binata at dali-dali niyang binuksan ang pintuan. Umuwi ka na kasi. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Mas marami ka pang injury kaysa pasyente ko. Aniya at ngumiti si Stratus habang hawak ang namumulang daliri. Okay lang maipit basta ikaw. Pambobola pa nito at muling napataas ng isang kilay si Kara. Kung ibang babae lang siguro ako, siguro naloko mo na ako pero hindi mo ako maluloko at madadala sa itsura mo. Tsaka bakit ka ba narito? Good question. Nandito ako dahil gusto kong bumalik ka sa ospital. Aniya sa dalaga na parang walang bahid ng kasalanan. Ang bilis mong magsalita na parang walang nangyari na parang hindi mo ako binastos sa harapan ng maraming tao. Kung yun lang ang pakay mo, makakaalis ka na. Pagtatabuyan niya at pinagsarahan ulit ito ng pintuan. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hinarang na ni Stratus ang kaniyang katawan. Kara, I will double your pay. Kahit triple pa. Kahit 10 beses mo pang dagdagan ng sahod ko hindi na ako babalik. Kaya ka lang naman nandito kasi baka pinagalitan ka ng mga magulang mo. Tama? They want you back. I want you back. Our hospital needs you. Hindi ganun kadali ang hinihiling mo, Stratus. Maayos ako nagtrabaho pero kahihiyan lang sinukli mo sa akin. Kung sakaling marunong ka ng rumispeto at magpakumbabay baka pwede na akong bumalik sa ospital. Pero hanggat ganyan ang ugali mo, ay wala kang mapapala sa akin. Aniya rito at tuluyang pinagsarahan ng binata. Kara, please open the door. Mag-usap pa tayo. Hindi mo na ako tauhan at pamamahay ko ito. Kaya't akong masusunod. Umalis ka na. Paano ko aalis kung nakasarado pa rin ang gate mo? Hindi na ako akit sa gate mo. Never.
Sigaw niya at naalala ni Kara ang kaniyang gate at binuksan ulit ang pintuan. Sabay walang pag-atubiling hinawakan ang kamay ng binata. Halika at umalis ka na at wag na wag ka nang babalik. Pagtatabuyan niya rito at halos itapon niya ito sa labas. Ngunit sa kaniyang pagbitaw sa kamay ng binata ay mahigpit nitong hinawakan ang kaniyang kamay kaya't hindi sadyang nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito ay kalmado ang itsura ng binata. Walang bahid ng yabang at pagmamalaki. Bitawan mo ako! Kara, kahit ipagtabuyan mo ko'y palagi akong babalik dito para makuha ulit ang serbisyo mo. And that's a promise. Bahala ka. Basta't ngayon pa lang ay alam mo ng sagot ko. Hindi ako babalik. Mariin niyang bigkas at pinagsarahan ng gate ang binata. Ayos lang. Hindi kita pinipilit. Pero pagsisikapan kita. Anito at hindi ito pinansin pa ni Kara. Nang makapasok sa kaniyang pamamahay si Kara, ay napaupo siya sa silya. Nais niyang bumalik sa ospital kahit na hindi na dagdagan ng sweldo niya. Nais niyang tumulong sa may nangangailangan pero nais niya ring maramdaman ang tratuhin siya ng tama. At sa pag-uugali ni Stratus ay malabo itong mangyari. Habang sa kabilang banda naman ay hindi umalis si Stratus mula sa harapan ng pamamahay ni Kara. Bagkus ay doon siya natulog sa loob ng kaniyang kotse upang maging masugid sa panunuyo niya sa dalaga. Sa gitna ng gabi tumawag si Stratus sa pinsan niyang si Colomus. Napatawag ka, Stratus. Anong dahilan? May problema ako, Colomus. A big problem. At ano naman ba ang problema mo? Colomus, hindi na ba ako gwapo? Did I lose my charisma? Tanong niya at napagalpak sa tawa si Colomus. Ang bigat naman pala ng problema mo, Stratus. Don't laugh at me. I'm dead serious. What happened? Bakit bumaba ang kumpiyansa mo sa itsura mo, ha? Kasi itong Dr. Martinez na ito, parang hindi siya naapektuhan sa karisma ko. Iniirapan pa ako. Hindi ko matanggap. Like, hindi ba ako gwapo? Problemado niyang sambit at humagalpak sa tawa si Colomus. Well, I think ngayon ka lang nahirapan sa isang babae. Kaya paghirapan mo yan, Stratus. It's fun to know na may humahamon sa kahanginan mo. And that's good for you. You're not helping, Colomus. Bye. Maldito niyang saad, tsaka binaba ang tawag at binalik ang kaniyang atensyon sa pamamahay ng dalaga. Let's see. Makukuha din kita, Doktora. Aniya sa kaniyang sarili at unti-unting pinahinga ang kaniyang katawan at mahimbing na natulog. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nagkukumahog ang ina ni Greg papasok sa opisina ng kaniyang anak. Greg, may mahalaga akong balita para sa'yo. Maupo ka muna, ma. Ano bang balita yan? Aniya sa ina at umupo ito sa silya at hindi mapigilang sambitin ang balitang dala niya. Kilala mo si Dr. Kara Martinez, hindi ba? Of course, ma. Siya lang naman ang pinakamagaling na surgeon at may pinakasikat na pangalan sa larangan ng medisina. Kaso, hawak na siya ng Monteverde General Hospital. Hindi na, anak. Hindi na? Nag-resign siya? No. Tinanggal siya doon. At ito ang pinakabobong ginawa ng Monteverde General Hospital. Balita ko'y hindi pagkaintindihan ang nangyari. At ngayon ay pinagsisikapan ng Monteverde General Hospital na may balik si Dr. Martinez. Anak, gusto kong kunin mo si Dr. Martinez. Alam ko kung saan siya nakatira. Kaya unahan mo ang mga Monteverde. Demanda ng ina at napangiti si Greg. Matagal ko nang hiniling na dumating ang araw na ito. Kaya papalampasin ko ba, Mama? Aniya sa ina at desididong makuha ang pinakamagaling na surgeon. Kinaumagahan ay maagang nagising si Stratus at sa pagdilat niya ng kaniyang mga mata ay bumungad sa kaniyang paningin ang isang magarang kotse na nakaharang sa bintana ng kaniyang sasakyan. And who is this guy?
kanyang sambit sa kanyang sarili. Mula sa kotse na yun ay lumabas ang isang lalaking kasing tangkad niya at may maputi itong kutis. Nakasleeve at may makisig rin na pangangatawan at may dala itong bouquet at kitang-kita niyang inihahakbang nito ang mga paa palapit sa gate ni Kara. Wait, who is he? Isang manliligaw? No, hindi pwedeng gambalain ng isang manliligaw ang panunuyo ko kay Kara. Makalabas nga't maawat. Aniya sa kaniyang sarili at agad na lumabas mula sa kaniyang kotse at dalidaling nilapitan ang binatang panay doorbell. Maulang galang na, pero bawal istorbohin ng taong tulog pa. Maangas na sambit ni Stratus at nilingon siya ng binata. Sabay nagtanggal ito ng eyeglasses at nagulantang si Stratus nang makilala kung sino ang binata. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, Stratus. Greg Silvestre? Yes, ako nga. At anong ginagawa ng isang kilalang playboy sa harapan ng pamamahay ng isang doktora? Anito at sinuyod ng tingin ng binata, sabay pilyong ngumiti. At bakit ka ganyan kung makatingin sa akin? Nothing. Ang sabi kasi nila ay guwapo ka't mabango. Pero habang tinitignan kita, ay masasabi kong kasinungalingan lang ang lahat. Magulang buhok mo. Parang hindi ka pa nagbihis at parang wala ka pang sipilyo. Dugtong nito at sinuyod ng tingin ni Stratus ang kaniyang sarili. Wala nga siyang sipilyo. Wala din siyang bihis. Walang pera. Walang pagkain. Wala ring bahay o kahit tubig. At kagaya ng sinabi ng kaniyang ama, ay wala siyang mahihita at mapapala mula sa yaman nito kung hindi niya may babalik si Kara. Kaya't taas noo pa rin niyang sinagot si Greg. Wala kang pakialam kung ano man ang itsura ko at makakaalis ka na. Pagtatabuyan niya rito at umiling ito. Hindi ako alis dito. Nandito ako para kay Kara at hindi para sa'yo. I see. Gusto mong makuha ang surgeon namin. Well, hindi na sa'yo ngayon at magiging amin na siya. At yan ang hindi ko mapapayagan. E di subukan natin. Talagang subukan mo at hindi kita hayaang makuha siya. Tura niya at nagsukatan ng tingin ng dalawang binata. Anong kaguluhan ito? Bulalas ni Kara na kalalabas pa lang sa pintuan dahil abot sa loob ng kaniyang pamamahay ang bangayan ng dalawa at agad namang umayos ang mga binata. Magandang araw, Dr. Martinez. Ako pala si Greg Silvestre mula sa Silvestre Hospital. Pakilala pa ni Greg, tsaka kinuha ang kamay ng dalaga upang halikan. Ngunit agad itong tinapik ni Stratus kaya't masama siyang tinitigan ng dalaga. Why did you do that? Nakita ko kasi ang langaw ko at tinapik ko na. Alam mo na, baka bagong pupo ka lang at hanggang dito ay may kasama kang langaw. Pangiinis ni Stratus kay Greg at inamoy nito ang sariling kamay. Hindi naman ako mabaho . At wala rin akong nakitang langaw. Meron, hindi nyo lang napansin. Sagot ni Stratus kaya't napailing si Kara. Well, Doktora Kara, may importante akong pakay sa'yo. Kaya nais ko sanang makausap ka ng pribado. Yung tayong dalawa lang. Formal na sambit ni Greg kaya't nagtaka si Kara. At tungkol saan yun? Pwede bang sa loob tayo mag-usap? May asungot kasi rito sa labas. Sagot nito at agad itong naintindihan ni Kara. Oo naman, tara sa loob. Aya ng dalaga, ngunit nakakailang hakbang pa lang ang mga ito ay nagsalita na si Stratus. Baka pwede naman akong sumama. Awat nito at nilingon siya ng dalaga. Kaya nga kami papasok sa loob para iwanan ka tapos sasama ka? Prangkang sambit ni Kara. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ni Stratus ang pagiging baliwala at parang gusto na niyang maglumpasay sa semento dahil hindi pala madali ang hindi matrato ng maayos. Masakit pala at para siyang unggoy na humalukip-kip sa gate at nakakapit. Hihingi lang sana ng kape ang tao . Aniya at naawa si Kara rito. Hayaan mo na siya, Kara. Kumbinsi ni Greg ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga.
Bagkus ay nilapitan pa ito ni Kara at hinawakan ito sa kamay. Tara sa loob, ipagtitimpla kita. Wika ni Kara at sa pagkakataon na ito ay kay bilis na tumibok ang puso ni Stratus. Mabait si Kara at malambot ang kamay nito na palaging nagliligtas ng buhay. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Stratus ang tunay na pagtrato. Yung tipong totoo at hindi lang dahil sa gwapo siya at mayaman. Habang nakasunod siya sa dalaga, ay hindi niya maiwasang mapangiti at napagtanto niya na ang pagiging mabait sa lahat ang hindi niya nagawa sa buong buhay niya. At ito si Kara, pinapakita sa kanya na ang kabutihan ay walang pinipili na antas sa buhay. Nang makapasok sa loob ang tatlo ay agad na nagtimpla si Kara ng 3 tasa ng kape para sa 2 binata at para sa kaniyang sarili. Ito na ang kape. Magkape muna tayong lahat. Aniya sa mga ito at isa-isang binigay ang kape ng mga ito. Maraming salamat. Mabango ang kape at hindi tulad ng isa dyan. Anumang oras ay mangangamoy na. Pasagi ni Greg kay Stratus at hindi ito pinalampas ng binata. Ako bang pinariringgan mo? Wala akong sinasabing pangalan. Pero kung pakiramdam mo ikaw yun, baka nga. Tumigil nga kayong dalawa. Lalo ka na, Stratus. Siyang nauna. Tama na. Saway ni Kara at parang batang natahimik si Stratus at gusto pa sana niyang sumagot pero masarap ang kape. Habang si Kara naman ay ibinalik ang atensyon kay Greg. Nga pala, Mr. Silvestre, bakit ka pala naparito sa pamamahay ko? Well, honestly, nandito ako para sa serbisyo mo. Ikaw ang pinakamagaling na surgeon na nakilala ko. And our hospital needs someone like you. I promise, hindi ko sasayangan ng serbisyo mo, kagaya ng ginawa ng iba dyan, at pahigop-higop lang ng kape. Kara, kailangan ka namin at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, kahit na doblehin ko pang sahod na ibibigay ng mga Monteverde. Anunsyo nito at hindi nagpatalo si Stratus. Pwede ko ring triplehin ang sahod na ibibigay niyo mga Silvestre kay Dr. Martinez. At kahit ilang libo pa yan, kahit ilang milyon pa, ay kaya naming tapatan. Talaga? At kahit ilang milyon pa ang kayang ibigay ninyo mga Monteverde, ay kaya din naming tumbasan. At paano nyo kami papantayan kung mas malit ang sinasakupan ninyo kumpara sa amin? Mayabang. Talunan. Sagot ni Stratus at sabay na napatayo ang 2 binata sa kanilang mga kinaupuan at handa nang magsuntukan dahil ni isa sa kanila ay walang balak na magpatalo. Tama na, Mr. Silvestre. Makakaalis ka na po. Sa susunod na tayo mag-usap kung handa ka na makipag-usap ng maayos. I'm sorry, Dr. Martinez, for my behavior. Babalikan kita rito at hindi ako titigil hanggat hindi kita napapapayag. Wika ni Greg at sinipatan ng tingin si Stratus na ngayon ay pangiti-ngiti lang at timping tumalikod si Greg. Nang makalis si Greg ay nanatili ng saglit si Stratus at pinagpatuloy ang kaniyang pagkakape hanggang sa maubos na niya ito. Ubos mo na ang kape mo? Pwede ka na ring umalis. Wika ni Kara sabay tumunog ang tiyan ni Stratus. Baka pwedeng makikain din. Ang lakas mong magyabang ng milyones kanina tapos wala ka palang kain? Sige, pwede ka namang kumain dito. Paalala lang ha, hindi kasing sarap ng ulam mong ulam dito. At kung anong nasa hapag, yun lang yun. Wika ni Kara at maligayang tumango-tango si Stratus at dumiretso na si Kara sa kusina upang magluto. Hindi nagtagal habang nasa sala si Stratus ay naririnig na niyang pagigisa ng dalaga. Mabangong amoy kaya't mas lalo siyang nagutom. Dahil sa gutom ni Stratus ay hindi niya maiwasang maging mausisa. Sumilip siya sa kusina at mas lalo lang siyang nagutom. Sa gitna ng kaniyang pagmamasid ay hindi niya namamalayang nakatitig na pala siya ng husto sa dalaga. Maputi ang kutis nito at nakapusod ang buhok at lantad sa kaniyang mga mata ang makinis nitong batok. Simple lang ang dalaga pero maganda ito at may maamong muka. At hindi lang panlabas ang ganda nito, kundi pati na rin sa kalooban.
Sa ganoong ayos ng pagmamasid ay nakontento at nagiliw si Stratus habang maraming bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Napakaganda niyang maging asawa. Siyang tipo ng babaeng pwedeng ipagmalaki. Kahit kanino man. Ani niya sa kaniyang sarili. At hindi na niya namamalayang nagtagal na pala sa kakatayo at pagmamasid sa dalaga na parang hindi tumatakbo ang oras at napalingon si Kara sa kanya. Stratus? Pasensya na sa abala. Nakasilip lang naman ako. Tinitignan ko lang kung anong niluto mo dahil abot hanggang sala ang bango. Pasensya na ulit sa abala. Wika ni Stratus sabay talikod. Stratus, huwag kang umalis. Halika, tikman mo. Aya ng dalagat ng laki ang mga mata ng binata. Pwede kong tikman yan? Malamang ulam natin to eh. Sagot ng dalaga at hindi siya nito tinuturing na iba. Kaya't masaya siyang lumapit rito at excited na tinikman ang sabaw na nasa sandok. Masarap. Sobrang sarap. Yung totoo, Kara. Doktor ka ba talaga o isang chef? Ani at napangiti ang dalaga. Binobola mo lang naman ako eh. Sige na, umupo ka na sa mesa at ihahain ko na to. Tulungan na kita. Wag na. Hindi ba nakakahiya? Pakakainin mo na nga ako tapos wala akong gagawin. Maluwag sa loob ko ang ginagawa ko sa iyo, Stratus. Kahit wala kang kailangan gawin kundi ang kainin tong mga niluto ko. Kaya sige na, hintayin mo ako sa hapag. Sagot nito at naantig ang puso ni Stratus sa kabaitan ng dalaga. Buong buhay niya'y walang ibang babae ang nagtrato ng ganito sa kanya. Tipong isa siyang normal na tao at hindi naiiba. Tipong wala na nga siyang ayos at walang pera pero nakatanggap pa rin siya ng magandang pagtrato. Ang bait mo, Kara. Alam mo, ngayon pa lang ay nagsisisi na ako sa ginawa kong kabastusan sa'yo. Wala kasi akong modo at pakiramdam ko sa sarili ko nun ay nakakataas ako sa lahat. Pero ngayon nakasama kita ay napagtanto ko na nakakahiya pala ako. Bukal sa loob niyang sambit at napangiti si Kara. Masaya ako't narinig kong mga iyan sa labi mo, Stratus. Kaya't nais kong panatilihin mo ang respeto sa kapwa mo. Mayaman man o mahirap. Iyon kasi ang mahalaga. Respeto at pagmamahal. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Babalik ka na sa ospital? Hindi rin. Pero bakit? Akala ko hindi ka nagalit sa akin. May malawak akong dahilan, Stratus. Ilang taon din ako nagligtas ng mga buhay at nakalimutan kong may sarili rin pala akong buhay. Masasabi ko rin na nagpapasalamat ako na tinanggal mo ko dahil nakapagpahinga ako, ang katawan ko at ang puso ko. Kami kasi mga doktor ay kami rin ang nasasaktan sa bawat buhay na nawawala. Bawat buhay na hindi namin naililigtas. Hindi na nakakapagpahinga ang puso ko sa ganong sakit. Kaya maraming salamat sa pagtanggal mo sa akin. Bukal sa loob na wika ni Kara at doble-doble ang paghanga ni Stratus dito. Ibang klase ka rin ano. Tinanggal kita tapos nagawa mo pang magpasalamat sa akin. Kara, ikaw pa lang ang babaeng nakilala ko na ganito kaiba. Ikaw pa lang ang hinahangaan ko. Aniya at matamis nang umiti si Kara. Iba palang epekto ng gutom sa'yo. Bigla kang bumabait. Sige na, hintayin mo na ako sa mesa at kakain na tayo. Saan ni Kara at kagaya ng sinabi ay hinintay siya ni Stratus sa hapag. Hindi nagtagal ay nasa hapag na sina Stratus at Kara. Takam na takam si Stratus na tikman ang pagkain dahil gutom na siya. Hawak niyang kutsara at tinidor sabay tusok sa putahe nang biglang nanalangin si Kara. Lord, marami pong salamat sa pagkain na biyaya mo. Umpisa ni Kara habang nakapikit ang mga mata. Habang si Stratus naman ay napahiyang pinagdaupang kanyang mga kamay at kunwaring nanalangin. Ngunit ang totoo ay hinihintay lang nitong matapos si Kara. Tara, kain na. Pwede na ba? Oo, bakit? Baka kasi may karugtong pa. Mahina niyang tugon sabay kuha ng putahe
at hindi ito malinaw sa tenga ni Kara. Ano? Wala. Sagot niya at sinubo ang pagkain. Sarap. Ang sarap talaga. Alam mo, kakaiba ang luto mo. Nag-aral ka ba para dito? At bakit kay sarap ng niluto mo? Usisa niya at panay subo ng pagkain. Hindi. Tinuruan lang ako ng mama kong magluto ng iba't ibang mga putahe. Mama mo? Nasaan pala ang mama mo? Pwede ko ba siyang makilala? Pwede mo naman siyang makilala pero hindi mo na siya pwedeng makita. Sagot ni Kara at saglit na napatigil sa pagsubo si Stratus. Bakit? Wala na siya. Namayapa na. Sagot nito at namula ang gilid ng mga mata ni Kara at nakaramdam ng pagkahabag si Stratus. Pasensya ka na, Kara. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Wala ka namang ginawang masama. Kumain ka pa. Anito sa binata at tahimik nilang pinagpatuloy ang pagkain hanggang sa matapos sila. Nang mabusog si Stratus ay nahihiya siyang lumapit sa dalaga. Kara, nakakahiyaman pero pwede ba akong makitira? Makitira? Pero may bahay ka naman, di ba? Bakit hindi ka umuwi at doon tumira? Well, tungkol naman dyan ay pansamantala akong walang tirahan, walang pera, at walang kahit ano. Kasi itong parusa ko mula kay ma'am sa pagtanggal ko sa'yo. Ang mawala ng lahat. Pero wala ka ring mapapala mula sa akin, Stratus. Hindi ako babalik sa ospital. Kaya tumigil ka na at hindi kita papatirahin dito sa pamamahay ko. Babae ako at lalaki ka. Wala rin akong tiwala sa'yo. Eddie, kukunin kong tiwala mo. Hindi ako titigil hanggang sa hindi kita maibalik sa ospital, Kara. Kahit magtiis ako, sa labas ng bahay mo'y ayos lang. Pero Kara, nais ko sanang magpasalamat sa'yo. Thank you for saving my father's life. Alam kong naging masama ako sa'yo at masyado ako naging mapagmataas. At dahil sa'yo ay napagtanto ko ang kamalian ko. Kara, patawad at maraming salamat. Taus-pusong wika ni Stratus at bahagyang ngumiti si Kara. Bilang doktor ay trabaho ko ang magligtas ng buhay. Pero huwag mong isipin na madadala mo ako sa ganito, Stratus. Kaya pwede ka nang lumabas. Pagtatabuyan niya sa binata at yun nga ang ginawa ng binata. Sumapit ang gabi, bumagsak ang malakas na ulan habang si Kara naman ay nakadungaw sa kaniyang bintana. Tanaw ang kotse ni Stratus kung saan kasalukuyan itong nakatira. Nahabag siya sa kalagayan ng binata at batid niyang hindi ito sanay sa ganoong buhay. Kumusta na kayang mayabang na binatang yun? Sa bagay, parang unti-unti naman na siyang nagbabago. Ayos lang kaya siya sa loob ng kotse na yun? Pero hindi siya pwedeng magdusa ng ganyan. Aniya sa kaniyang sarili at sa awa niya sa binata ay tinawagan niya ang ina nito at agad naman itong sumagot. Dr. Martinez, napatawag ka. It's been a long time na gusto kong tawagan ka at hilingin ang pagbalik mo sa ospital pero binigay ko kay Stratus ang responsibilidad na yon. Gusto ko mapagtanto niya ang kamalian niya at humingi ng tawad sa iyo at maibalik ka sa ospital. Alam kong hindi tama ang ginawa niya kaya't pagpasensyahan mo ang anak ko, Kara. Humingi na po ng tawad ang anak mo, Doña Monteverde. Napatawad ko na po siya pero napagpasyahan ko na huwag munang bumalik sa trabaho. Gusto ko munang magpahinga. At si Stratus naman, nandito siya sa labas ng pamamahay ko. At pwede bang bawiin niyo na po siya? Para siyang kawawang nilalang sa labas ng pamamahay ko eh. Tungkol naman dyan sa anak ko, Dr. Martinez. Hayaan mo siyang magdusa at matuto. Masyado na siyang maldito. Kahit pabayaan mo siya. At tungkol sa trabaho ay ginagalang ko ang pasya mo. At kahit anong oras ay pwede kang bumalik sa ospital. Uwi ka ng Donya bago ito nagpatay ng tawag. Pero, Donya? Sambit ni Kara ngunit putol na ang tawag, sabay balik ng kanyang atensyon sa kotse sa ibaba. Naawa siya kay Stratus at alam niyang baka nilalamon na ito ng lamig sa ibaba at bugso ng kanyang damdamin ay hindi niya matiis si Stratus at nilabas niya ito dala ang kanyang payong.
Stratus? Stratus! Tawag niya sa pangalan ng binata. Nagbukas ang bintana ng kotse nito. Anong ginagawa mo rito? Malamig at maulan. Pumasok ko na sa loob. Bumaba ka dyan. Bakit? Saan tayo pupunta? Halika na. Saan nga? Sa bahay ko. Sa bahay mo? Oo na. Pumapayag na akong sa bahay ka tumira. Pero lalaki ako. Maiilang ka lang sa akin. Hindi ka naman siguro hayop na gagawa ng masama sa akin, di ba? Tara na. Sasama ka ba o iiwan kita rito? Pag-apura ng dalaga at dahil sa mabuting alok ni Kara ay sumama si Stratus rito. Maliit ang payong kaya't nang makapasok sila sa loob ng bahay ay kapwa na basa silang dalawa. Basa ka na. Maligo ka muna at magpapakulo ako ng tubig para sa'yo. Pero basa ka rin. Mauna ka nang maligo. Magpapalit lang ako ng damit at malaya kang gamitin ng shower. Sige na, maligo ka na. Kung hindi lang ako naawa sa'yo, pinabayaan na kita. Wika ni Kara at gumising parang aso si Stratus sabay yumuko at tinapat ang kaniyang muka sa muka ng dalaga at nagtagpo ang kanilang mga mata. Kung ganun, sinasabi mo bang hindi mo ako matiis? Ani at namulang pisngin ng dalaga sa lapit ng muka nito sa kanya. Guwapo si Stratus at mas lalong lumilitaw ang kagwapuhan nito sa pilyo nitong mga ngiti. Gayunpaman, ay pilit na hindi nagpaapekto ang dalaga sa presensya nito. Sabay sinampal ang towel sa mukha ni Stratus. Ayan towel, gamitin mo at ang katawan at utak mo ang mapreskohan, hindi ang ugali mo. Sige na, maligo ka na. Utos niya sa binata tsaka tumalikod na rito. Habang si Stratus naman ay ngiting kagatlabing napasunod ang kaniyang tingin sa dalaga. Lalaki siya at sanay siyang magpakilig ngunit si Kara pa lang ang kauna-unahang babae ang nagpakilig sa kanya. Dahilan upang hindi mawala-wala ang ngiti niya sa labi. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Maligo ka na. Yes boss, maliligo na. Anito at dumiretso sa shower. Habang nasa shower si Stratus ay may pasayaw-sayaw at pagsipol pa siyang nalalaman. Hanggang ngayon ay masaya pa rin ang puso niya dahil kay Kara. Hay nako, ang doktora ng puso ko. Pinapasaya ba naman ako ng hinahabol-habol kong doktora? Aniya sa kaniyang sarili at masayang nagsabon ang katawan. Hindi nagtagal ay tapos nang maligo si Stratus at binalot niya ng tuwalya ang kaniyang ibaba. Tsaka lumabas sa shower. Habang si Kara naman ay naglalakad dala ang kaniyang tubig nang biglang bumalandra sa kaniyang harapan ang halos hubad na katawan ni Stratus. Sa gulat ni Kara ay natisod ang kaniyang sariling mga paa at hindi sadyang napahawak siya sa towel ng binata at nahubad ito. Sa pagtingala ni Kara ay bumalandra sa kaniyang harapan ang mahabang alaga ni Stratus at malakas siyang napatili. Bastos ka! Manyak! Sigaw niya at wala sa isip na pinalong nakahanger na alaga ng binata. At huli na niyang napagtanto ang kaniyang ginawa at malakas na inumpog ang kaniyang noo sa sahig sa kahihiyan. Lumayas ka, Stratus! Layas? Saan? Palalabasin mo ko ng gantong itsura ko? Maawa ka naman sa akin, Kara. Bakit ka kasi naguhubad sa harapan ko? Ikaw ang nagubad sa akin, hindi ako. Magbalik ka na kasi! Yun nga ang punto ko. Wala pala akong damit. Baka pwedeng manghiram. Ano? Please, at ang towel, ibalik mo na sa akin. Pwede ba? Aniya sa dalaga at hiyang inabot ni Kara ang towel sa binata nang hindi inaangat ang kaniyang ulo. Tinanggap naman ito ng binata at pinulupot ang towel sa kaniyang bewang. Pagkatapos nito, ay pinahiram siya ng dalaga ng damit na pwedeng kumasya sa kanya. At ngayon ay kasalukuyang humihigop ng kape ang dalawa sa iisang mesa at panay ang titigan nila sa isa't isa at panay din ang kanilang ngitian na may pinipigilang tawa. What? Nothing. Natatawa niyang iling at hindi na rin napigilang tumawa ni Stratus at maging si Kara ay nakisabay sa hagalpak na pagtawa
at naluluha pa ang kaniyang mga mata. Do I look like a mother now? Tanong ni Stratos at tumayo ito mula sa silya at damang-dama ang pagsuot niya ng bestida. Dahil sa ginawa ni Stratos ay mas lumakas pa ang tawa ni Kara. Tawa na walang arte, tawa ng hindi sosyal at higit sa lahat, tawa na hindi pilit, kundi tawa ng pagiging totoong tao. Sa puntong ito'y nakaramdam ng tunay na kasiyahan si Stratos. May kung anong masarap sa kaniyang pusong nabubuo para kay Kara. Parang hindi lang ang pagbalik nito sa ospital ang gusto niya, kundi higit pa doon. At si Kara lang ang bukod tanging babaeng nagparamdam ng kasimplihan sa buhay. Walang karangyaan, ngunit tunay na masaya at yun ang tunay na yaman. At wala sa isip na hinaplos niyang pisngi ng dalaga, kaya't napatingin ito sa kanya. Stratos? Ang ganda mo, Kara. Alam mo bang, ikaw lang ang bukod tanging babae ang tumawa ng ganyan sa akin? Kaya sarap sa tenga at gusto kong marinig pa ang mga tawa mo. Buong puso niyang sambit at hiyang namula ang pisngi ng dalaga. At agad ni iniwas ang kaniyang paningin rito at bahagyang lumayo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Binubola mo na naman ako. Ang mabuti pa'y pumasok ka na sa kwarto mo. Maliit lang yon kaya pagtsagaan mo na. Wika ni Kara, tsaka nagmamadaling iniwan ang binata. Sa gabing madilim ay kasalukuyang nakahiga ang dalawa sa kani-kanilang mga kama. Ngunit kapwa hindi sila makatulog. Si Kara na panay ang paglimbag sa kanyang higaan at sa bawat pagpikit ng kaniyang mga mata ay si Stratos ang kaniyang nakikita. At may kung anong kilig siyang nararamdaman kapag naalala niya ang pilyo nitong mga ngiti. Habang sa kabilang banda naman ay hindi rin makatulog si Stratos. Panay ang kaniyang pagngiti at walang ibang laman ang kaniyang isipan kundi si Kara lamang. Kinaumagahan ay maagang nagising ang dalawa. Kahit na maikli lang ang kanilang mga tulog at agad na pansin ni Stratos ang maayos na bihis ni Kara. Saan ka pupunta? Sa palengke. Sasama ako. Wag na. Dito ka na lang sa bahay. O sige na, bahala ka na rito ha. Habilin ng dalaga bago ito umalis. Nang lisanin ni Kara ang kaniyang pamamahay, ay inikot ni Stratos ang kaniyang mga mata sa buong paligid. Upang masuklian ang kabutihan ng dalaga, ay nagpasya siyang linisin ang buong bahay. At maging ang labahin nito ay pinakialaman niya. Halo-halong damit ang isnalampak niya sa washing machine at binudbura ng maraming sabon at punong-puno ito ng bula. I'm sure matutuwa siya pag uwi niya kapag nakita niyang nakasampay ang mga labahin niya at magpapasalamat siya sa akin at yayakapin niya ako ng mahigpit at hahalikan sa labi tapos sasabihin niya sa akin mahal na mahal kita, Stratos. Pantasya niya at masayang nagpatuloy sa kaniyang ginagawa at naging abala. Hindi nagtagal ay nakauwi na si Kara. Sa pagbungad niya sa kaniyang pintuan, ay nagtaka siya nang hindi niya mahagilap si Stratos. Stratos? Tawag niya sa pangalan nito, ngunit hindi ito sumasagot at ang tunog ng washing machine ang umagaw sa atensyon niya. Kaya't pinuntahan niya ang gawin nito at kabilis na nanlaki ang kaniyang mga mata. Stratos? Bulalas niya nang makita itong may nilalabhan ng kung anong maliit sa kamay nito. Are you happy seeing me doing stuff like this? Proud nitong bigkas, sabay binuksan ng butterfly panty ng dalaga sa harapan nito. Ay gago! Akin na nga yan! Ibigay mo nga sa akin yan! Bulalas ni Kara at inagaw ang kaniyang panty mula sa kamay nito. Ngunit mabilis itong itinaas ni Stratos na parang bandila. Mamaya na, hindi ko pa tapos laban. Sinabing akin na yan eh. Ako nang maglalaba. Wala naman akong sinabi sa'yo na labhan mo ang mga gamit ko, di ba? Wala nga pero ito ang paraan ko para pasalamatan ka. Stratos, akin na yan. Aniya, at muling tinangkang agawin ang kaniyang panty ngunit agad itong tinago ni Stratos sa kaniyang likuran. Ang kulit. Sinabing hindi ko pa tapos at... Sagot nito at inamoy ang panty ng dalaga at nakaramdam si Kara ng pagtayo ng kaniyang mga balahibo sa katawan.
Mabango na, pero hindi to ang bango na gusto ko. Dapat mas mabango pa. Dugtong niya at pulang-pulang pisngi ni Kara sa kahihiyan. Sinabing akin na nga yan! Bakit ka pa nahihiya? Mabango naman ang panty mo ah. Tura ng binata at muling inamoy ang panty ng dalaga. Huwag mo kasing amoyin! Akin na nga sabi! Akin na! Agaw niya. Matagumpay niyang nahawakan ang kaniyang panty ngunit ayaw patalo ni Stratus at buong lakas silang naghilahan ng isang panty. Mamaya na nga. Akin na sabi! Hindi pwede. Wika ng binata at sabay nilang narinig ang kakaibang tunog at napunit ang panty ng dalaga. Sa lakas ng paghila ni Kara ay nawalan siya ng balanse sa kaniyang katawan at pabukakang natihaya sa sahig at dilat matang napatingin ang binata sa malaki at maumbok na lupain ng dalaga at natatakpan ng itim nitong panty. Gayunpaman ay agad niya ring binawi ang kaniyang paningin at nilihis sa ibang direksyon. Habang ang dalaga naman ay hiyang-hiya na tumayo at tignan man ito ni Stratus o hindi, ay batid niyang nag-aapoy ito sa galit. Sorry. Takot niyang tugon at halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Sinira mong panty ko! Nakita mo pang bandera ko! Stratus, inuubos mo ang kabaitan ko! Galit na sambit ng dalaga at sinuntok sa pangang binata. Sa lakas ng pagkakasuntok ng dalaga ay halos matanggal ang ngipin ng binata. Kailanman ay hindi pa natakot sa isang babae ang isang Stratus. Ngunit sa harapan ng isang Kara Martinez ay daig pa niya ang isang tuta. Patawarin mo na ako. Pangako bibilhan kita ng maraming panty. Wala akong pakialam. Tura ng dalaga sabay sinuntok ang binata, ngunit agad itong iniwasan ni Stratus. Ayaw lumaban ni Stratus kay Kara dahil hindi niya ugaling manakit ng babae. Pero sa galit ni Kara ngayon ay walang duda na kaya nitong wakasan ang kaniyang buhay sa isang iglap lang. Kaya't isa lang ang paraan niya. Iyon ay ang iwasan ang suntok nito para sa kaniyang sariling buhay. Stratus! Mananagot ka sa akin! Mabagsik na sambit ng dalaga at pananingang pagsuntok niya sa binata ngunit ni isa ay walang tumama at isang suntok pa ang binitawan ni Kara. Pagod nang umiwas si Stratus kaya tinawakan niya ang kamay ng dalaga at dinikit ang likod nito sa pader habang nakataas ang dalawang kamay nito at nakapako gamit ang dalawang kamay ng binata. Sa kanilang posisyon ay nagbago ang sitwasyon. Nawala ang galit ni Kara at hindi niya maalis ang kaniyang tingin sa mga mata ng binata. Habang si Stratus naman ay malayang pinagmamasdan ang buong imahe ni Kara mula sa mga mata nito, pababa sa labi at pababa sa leeg at sunod-sunod siyang napalunok ng kaniyang sariling laway nang mapagmasdan ang perpektong collarbone ng dalaga. At bahagya pang nakababa ang isang braso ng maluwag at manipis nitong damit, dahilan upang malaya niyang mapagmasdan ang makinis nitong kutis at ang nakakaakit at maliit nitong umbok sa dibdib. Bitawan mo ko! I can't. Sagot ng binata at ramdam ni Karang pabigat ng hininga. Maging ang pag-init ng katawan ng binata. At hindi lang yon, ramdam din niyang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay na tila nagpipigil. Ang mata mo, Stratus. Pwede bang huwag mong pagnasaan ang maliit kong dibdib? Mapapalayas talaga kita. But how? Paano ko iaalis ang mga mata ko when it's cute? Sagot ng binata at kusang naglandas ang kaniyang mga mata pabalik sa labi ng dalaga. Kinuha niyang pagkakahawak ng kaniyang isang kamay sa kamay ni Kara at malayang hinaplos ang ibabang labi ng dalaga. Habang si Kara naman ay tila na estatwa ang kaniyang katawan at hinahayaan ng pilyong binata na haplusin ang malambot niyang labi. Dahil dito hindi na napigilan ni Stratus ang kaniyang sarili at unti-unting lumuwag ang isa niyang kamay sa pagkakahawak sa isang kamay ng dalaga at hinaplos pababa ang buong kamay nito, pagbaba sa braso at pababa balakang nito at napasingkad na lang si Kara nang kabig nito ang bewang
padikit sa mainit nitong katawan. Uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa na pawang alam na ang kasunod na mangyayari. Dahan-dahang inilapit ni Stratos ang kanyang labi sa dalaga, habang si Kara naman ay iniwan niya ang kanyang labi para sa nalalapit niyang pagtanggap para sa halik nito nang biglang bumukas ang pintuan. What are you doing to her? Mabagsik na sambit ni Greg at malalaking hakbang ang ginawa upang sugurin si Stratos, ngunit agad na namagitan si Kara. Sandali! Wala siyang ginagawang masama. Maayos ako. At bakit ka pala naparito? Bakit ka nakapasok sa loob ng pamamahay ko? Mabuti naman kung walang ginagawang masama sa yung ugok na yan. Tsaka pasensya ka na kung pumasok agad ako. Nakita ko kasing bukas ang pintuan, kaya pumasok na agad ako. Paliwanag ni Greg at hindi natutuwa si Stratos sa biglaan itong pagdating. Sana naman, ugaliin mong kumatok bago ka pumasok. At ikaw naman, anong ginagawa mo sa pamamahay ng isang babae? Balita ko, nasipa ka sa kumpanya ninyo. Kaya siguro nandito ka para mambilog ng ulo ng isang babae para may matuluyan ka. Tama ka, nasipa nga ako sa kumpanya namin ng pansamantala. Pero hindi ako nandito para mambilog ng ulo ng isang babae. Dahil nandito ako para bantayan si Kara sa mga lalaking katulad mo. How dare you! Tama na, Stratos. Pakiusap, tumigil ka. Saway ni Kara. Pasalamat ka. Takot ako sa doktora ng buhay ko. Ambisyoso. Bading. Stratos, tama na. Yes, boss. Saludong sagot ni Stratos at hindi na sumagot pa. At ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Greg sa sofa habang kausap si Kara. At si Stratos naman ay nakatayo at nakasandal sa pader at nakikinig sa usapan ng dalawa. My mom wants to talk to you for an important matter, Kara. She wants to invite you sa birthday party niya ngayong gabi. Kaya nandito ako para hilingin ang oo mo at para hiramin ka kahit ngayong gabi lang. Hindi mo pwedeng hiramin ang doktor ko. Anong tingin mo dyan? Payong? Singit ni Stratos at nainis ulit si Greg. Tinatanong ba kita? Bakit? Sino ka ba? Aba, ako lang naman si Stratos. At hindi kita pinapayagan na isama kung saan ang doktora ko. At mukha mo pala ngayon, wala na akong tiwala. Hindi naman mahalagang pagpayag mo. Dahil hindi naman kita tinatanong at hindi naman ikaw ang kailangan ko. Bakit? Sino ka ba sa buhay niya? Nobyo ka ba niya? Asawa? Hindi pa nagiging kami pero doon na rin yun papunta. Kahit hindi mo dadalhin kung saan-saan ang doktora ko. Masyado kang ilusyonado. Hindi ka nababagay sa kanya. At higit na hindi ka nababagay sa kanya kumpara sa akin, baring ka. Stratos! Saway ni Kara at wala pa nga siyang sinasabi ay muli na namang nagsalita si Stratos. Hindi ka alis at hindi ako pumapayag. Wala akong tiwala sa unggoy na yan. Hindi ka ba talaga titigil? Mariing wika ng dalaga at agad tinikom ni Stratos ang kanyang bibig tsaka ibinalik ni Kara ang kanyang atensyon kay Greg. Greg, tungkol na naman ba to sa trabaho, Greg? Hindi ko pa balak bumalik ulit sa pagtatrabaho. Kaya pagpasensyahan mo na at hindi ako makakadalo. Kara, sige na. Birthday party ni Mama. Kaya sana kahit siputin mo na lang siya. At gusto ko talaga niyang makita. Pagpupumilit ni Greg dahilan upang mapapayag si Kara. Sige, mamayang gabi. Talaga? Sigurado't matutuwa si Mama. Susunduin kita mamayang alas 7. Excited na sambit ni Greg bago ito umalis. Hindi nang tagal ay sumapit na ang gabi. Bihis na bihis si Kara at hindi matahimik si Stratos kakasunod sa dalaga. Talagang sasama ka? Wala akong tiwala sa lalaking yun, Kara. Mabait naman siyang tao, Stratos. Tsaka party ang pupuntahan ko, hindi date. Tsaka bakit ba kailangan ko ng pahintulot mo? Kasi magiging asawa kita. Siguradong sagot ng binata at walang kabog-abog ang dila nito. Saglit na natahimik si Kara. Namula siya at bahagyang kinilig. Ewan ba niya pero gusto niya rin si Stratos at masaya siya sa mga banat nito. Gayun pa man ay hindi siya magpapabilog. Huwag mo nga akong bulahin, babaero ka pa naman.
Ani niya rito, tsaka ito tinalikuran. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Stratus ang kaniyang kamay, kaya't napalingon siya rito. Hindi kita binobola. Totoo ako at seryoso ako. Gusto kita. Wala ka namang boyfriend kaya bakit hindi na lang ako? Seryoso ka? If you're fine for someone like me, kung ayos lang sa'yo ng isang tulad ko ang magiging asawa mo. Namumungay na sambit ng binata at kay bilis na kumabog ang kaniyang dibdib, tipong para itong sasabog. Sige nga, kaya mo ba akong pakasalan? On the spot. Bakit ako? May sagot ba sa tanong na yon? Hindi ko alam kung bakit ikaw. All I know is, I desire you. I want you. I wish for you. At kung gusto mong pakasalan kita, gagawin ko yun agad-agad. Sambit ng binata ng walang halong kasinungalingan. At hindi nakasagot si Kara dahil kita niya sa mga mata ni Stratus na buo ang pasyon nito at masaya ang kaniyang puso rito. Nais niyang sumagot ngunit puno ng paggagiliw ang kaniyang puso nang biglang may nag-doorbell sa labas. Si Greg na yata yun. Bahala ka na rito sa bahay, Stratus. Aalis na ako. Ayaw mo ba talagang magpapigil? Bye. Huling sambit ng dalaga bago ito lumabas ng bahay kasama si Greg. Makalipas ng ilang minutong pag-alis ni Kara ay hindi mapirme ang kaniyang puwet mula sa kaniyang kinauupuan at panay ang kaniyang paglalakad at halos malibot na niya ang buong pamamahay ng dalaga. I can't wait here. Sitting here is not helping me. Aniya sa kaniyang sarili at mabilis na lumabas mula sa naturang pamamahay at sumakay sa kaniyang kotse at agad na sinundan ng dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang abala si Greg sa pagdadrive nang biglang huminto ang kotse nito sa madilim na parte at halos walang pamamahay at walang katao-tao na lugar. God, this is not happening. Why now? Problemadong sambit ni Greg at binuksan ang pintuan ng kotse. Greg, anong nangyari? Stay inside, Dr. Martinez. Titignan ko lang ang problema ng kotse. Wika ni Greg at binuksan ang harapan ng kotse at doon ito napagtanto ang problema. Greg, ano nangyari? Overheat. Sagot nito. Akmang magdadial ito ng phone ng may naaninag si Kara na dalawang lalaking may hawak na patalim palapit sa likod ng binata at walang kamalay-malay si Greg. Greg! Greg! Sigaw niya at saka palang napansin ni Greg ang mga lalaki. Sino kayo? Maawa kayo sa amin. Anong kailangan niyo? Wika ni Greg habang palapit ng palapit ang mga lalaking mahigpit ang pagkakahawak sa mga patalim. Huminahon ka, lalaki. Kailangan lang namin ng pera at ng kotse mo. Saad ng isang lalaki habang palapit ito ng palapit. Sa takot ni Greg ay agad niyang binigay ang kanyang wallet pati cellphone at ibinaling ang atensyon sa dalagang si Kara. Get out of the car, Kara. Pero Greg, labas! Mariing demanda nito at nangangatog sa takot na lumabas si Kara mula sa kotse. O talaga nga naman, may kasama ka palang magandang babae. Tamang-tamat nababagot kami. Wika ng isang lalaki at inihakbang nito ang mga paa palapit kay Kara. Maawa po kayo. Ibibigay ko po ang lahat ng nais nyo. Pera, alahas, ibibigay ko po. Maawa lang po kayo sa amin. Sambit ni Kara at sising-sisi na sumama siya kay Greg. At sana nakinig na lang siya kay Stratus. Subalit halang ang kaluluwa ng dalawang lalaki at hindi na pinansin ni Greg bagkus ay abala ang mga ilong ng mga ito sa pag-amoy kay Kara. At nang makita ni Greg ang pagkakataon ay mabilis siyang tumakbo palayo. Habulin mo! Demanda ng isang lalaki sa kasamahan nito at kagaya ng sinabi ay hinabol nga nito si Greg. Habang sa kabilang banda naman, habang abala ang mga paa ni Greg sa pagtakbo, ay panay din ang kanyang paglingon kung tuloy na ba siyang malayat sa muling pagbaling niya ng kanyang paningin sa kalsada ay isang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang sumalubong sa kanya at nabundol siya nito. Mabuti na lang at agad nakapagpreno ang naturang driver.
Greg? Mariing bigkas ni Stratus at tapurang lumabas ng kotse. Stratus? Sambit ni Greg at walang awa siyang kunelyuhan ng binata at galit na galit ang mga mata nito. Nasaan si Kara? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Pero ang mabuti pa'y umalis na tayo, Stratus. Bago pa tayo mapahamak. Nandiyan na siya, Stratus. Umalis na tayo. Apuro ni Greg at napatingin si Stratus sa isang lalaking may hawak na patalim at binalingan niya ang atensyon si Greg. Huwag mong sabing pinahamak mo si Kara. At anong gusto mo? Ipahamak ko rin ang sarili ko. Duwag! Galit na bigkas ni Stratus, sabay sinuntok sa sikmura si Greg at agad itong gumapang sa semento. Hindi pa nga tapos makipagtuo si Stratus sa duwag na binata ay sinugod na siya ng isang lalaki. Mabuti na lang at maagap niyang naiwasan ang punyal nito at sinaksak ito sa ulo ng kaniyang kotse at walang awang binugbog ang lalaki. Nang makita ni Stratus na mahina ng lalaki, ay tinuluyan niya ito hanggang sa mahimatay. Kara! Kara! Malakas niyang sigaw at rinig ito ni Kara. Stratus! Balik sigaw ni Kara at nilalamo na siya ng takot. Agad na tinunto ng binata kung saan nanggagaling ang boses ni Kara at mula sa di kalayuan ay tanaw niya ang kotse ni Greg. At dahil sa ilaw ng kotse nito ay kitang-kita niya kung paano hilahin ng isang lalaki si Kara papuntang damuhan. Sa nakita ay halos lipa rin ni Stratus ang distansyang pagitan, maligtas lang si Kara at malayo pa nga si Stratus ay tila lumilipad ang kamao nito at mabilis itong tumama sa mukha ng masasamang lalaki. Sino ka? Umalis ka na nga kung ayaw mong masaktan. Banta ng lalaki. Ngunit hindi nakaramdam ng takot si Stratus at galit na galit siya sa ginawa nito kay Kara. At anong karapatan mo para saktan ng magiging asawa ko? Hindi kita mapapatawad sa takot na binigay mo sa kanya. Sambit ni Stratus at malakas na nakipaglaban sa masamang lalaki. Matangkad si Stratus at may makisig na pangangatawan, habang ang kaniyang kalaban naman ay maliit at pandak at kulang na lang ay pagbuhol-buholin niya ito hanggang sa bumagsak ito sa damuhan, hindi kalayuan sa kalsada at wala na itong malay. Nang matapos ang laban ni Stratus ay maagap niyang niyakap si Kara ng sobrang higpit. Stratus! Stratus! Hagulhol ng dalaga at mahigpit na yumakap sa binata na parang bata. Just cry all you want, Kara. I'm here. I'm here. Don't be scared. Sambit ni Stratus at hindi luwagan ang pagkakayakap kay Kara. Stratus! Takot na sigaw ni Kara ng isang lalaking nakatayo sa likod at sinaksak nito ang likuran ni Stratus. Stratus! Muli niyang sigaw at nang masaksak ng lalaki ang binata ay agad itong tumakbo. Ngunit hindi rin ito nakalayo nang binundol ito ni Greg gamit ang kotse ni Stratus at walang malay na nakahilata ito sa kalsada. Kara, I'm sorry kung tumakbo ako. I already called the police at darating na sila para hulihin ang... Tulungan mo na ako, Greg. Si Stratus, oh my God. Oh my God, bilisan mo, Greg. Lumuluhang sambit ni Kara at tumulong si Greg sa pag-alalay kay Stratus na maisakay sa kotse. Nang matagumpay na naisakay si Stratus ay mabilis na minaneho ni Greg ang kotse, habang si Stratus naman ay ngiwing iniindang walang kapantay na sakit sa kaniyang likuran at habol ang kaniyang hininga. Stratus, huwag kang pipikit. Huwag kang pipikit, Stratus. Don't cry. I know you will save me. Doktor ako. Huwag ka na magsalita pa. I love you, Kara. You teach me how to be simple and act more human. Tinuruan mo akong maging masaya sa simpleng bagay. At tinuruan mo akong paano ang magpakumbaba. At higit sa lahat, tinuruan mo ako kung paano ang magmahal ng totoo. Sinabi ko ang kanyang magsalita eh. Wika ni Kara habang kasabay ng kanyang pag-iyak
ay hindi mapigilang pagtagas ng mga dugo ni Stratus. Dahan-dahan namang itinaas ni Stratus ang kaniyang kamay at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Gusto kong halikan ka at hindi itong makita kang umiiyak dahil sa akin. Mukhang mamamatay na yata kung hindi ko natitikman ang labi ng babaeng gusto kong mapangasawa. Aniya at walang pagdadalawang isip na hinalikan ni Kara ang labi ng binata. At kahit nagagaw buhay si Stratus ay nagawa pa nitong ngumiti. Lalaban ka at ilalaban ko ang buhay mo, Stratus. Mangako ka na kapag nalampasan mo to'y babalik ka sa akin at hahalikan mo ko ng kahit gaano pa katagal at kariin. At huwag mong kakaligtaan na baka akasalan mo pa ako. Umiiyak na sambit ni Kara habang si Stratus naman ay may masayang ngiti habang iniinda ang sakit. I trust my life into your hand, doktora ko. And for your kiss, hindi ko kakalimutan na huminga. Pakakasalan pa kita. Pilyo nitong sambit habang nag-aagaw ng liwanag at dilim sa kaniyang mga mata. Hindi nagtagal ay narating na nila Greg at Kara ang Monteverde Hospital. Mabilis silang inasikaso ng mga nurse at kahit wala na si Kara sa Monteverde Hospital, kahit na bawal, ay hinayaan siya ng kaniyang mga dating kasamahan na hawakan ang kalagayan ni Stratus. Sa loob ng ICU ay buong determinasyon na ibinuhos ni Kara ang kaniyang galing upang mailigtas ang binata. Sa haba ng oras niya sa ICU, ay pawis na pawis ngunit masaya siyang natapos. Wala na sa kapahamakan ng buhay ni Stratus at ngayon ay stable na ang kalagayan nito. At ang nangyari kay Stratus at mabilis na nakarating sa mga magulang nito at nagmamadali ang mga itong lumapit kay Kara. Doktora Martinez, kumusta ang anak ko? Tanong ng Donya at tumayo si Kara upang formal itong sagutin. Nasa maayos ng kalagayan niya at wala kang dapat ipag-alala. Kara, thank you for saving my husband's life and now my son. Bigkas ng Donya at ngumiti ng bahagya si Kara. Your son saved me po at kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako. Kahit pa, salamat pa rin sa iyo, Kara. Bigkas ng Donya at mahigpit na niyakap si Kara. Simula sa araw na yon ay nanagot ang may sala sa kanila at humingi ng kapatawaran si Greg kay Kara para sa kaniyang kaduwagan. 2 araw nang lumipas at ngayon ay kasalukuyang binabaybay ni Kara ang daan papunta sa room ni Stratus dahil sa araw na ito ay dapat gising na ito. Ngunit nang makarating siya sa room nito ay wala na ito kaya't tinanong niya ang nurse. Nurse, nasan si Stratus? Wala na po, umalis na. Umalis? Pero hindi pa magaling ang sugat niya. Saan ba siya nagpunta? Hindi ko alam, doktora. Basta't pagising niya kanina nagmamadali siyang umalis. Pinigilan siya ng mga nurse at doktor pero hindi siya nagpapigil at agad na umalis. Sige po, doktora. Muna na ako. Paalam ng nurse at naiwang nagtataka si Kara. Dahil hindi na ni Kara naabutan si Stratus sa silid nito, ay nagpasya siyang umuwi sa kaniyang pamamahay. Nang makababa si Kara mula sa taxi na kaniyang sinasakyan, ay agad na bumalandra sa kaniyang mga mata ang pamilyar na kotse sa harapan ng kaniyang pamamahay. Stratus? Wika niya sa masiglang tinig at agad na pumasok sa kaniyang gate ngunit nakalak ito kaya't muling nalungkot si Kara. Baka masyado lang akong umasa. Baka hindi sa kanyang kotse na narito sa labas. Aniya sa kanyang isipan at matamlay na binuksan ang gate. Nang makapasok sa kanyang gate ay saradong pintuan ng kanyang pamamahay kaya't malabo talagang kay Stratus ang kotse sa labas at walang gana siyang tumapat sa harapan ng kanyang pintuan. Ngunit bigla na lang bumukas ng kusang pintuan at nagulantang siya nang biglang may isang lalaking humalik sa kanyang labi. Isang labi na mariin ngunit maingat. Welcome home, my soon-to-be bride. I'm alive and I came here to claim my kiss. Malambing na wika ng binata at tulalang nakaawang ang bibig ng dalaga. Stratus?
Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Sarado naman ang gate at… Sarado nga ang gate, kaya't inakit ko na lang. At paano ba ako nakapasok? Well, I'm so excited to see you again. Kaya I'm sorry. Nasira ko ang doorknob mo. Anito at magkahalong saya at inisang naramdaman ni Kara. Gunggong ka talaga. Paano kung nahulog ka sa gate? Hindi pa magaling ang sugat mo ah. Tapos sinira mo pa ang doorknob ko? Inis niyang wika dito at hinampas ang dibdib ng binata at hindi sadyang sa bandang sugat pa nito tumama ang kaniyang kamay. Aw! Masakit! I'm sorry. Ikaw kasi ang kulit mo. Pasaway ka. Sorry. I just can't wait to see you again. And I want more of you. Sagot ni Stratus at muling inangkin ang labi ng kaniyang doktora. Sa puntong ito ay mas mariin ang mga halik at puno ng maraming pagmamahal. Kinabig niyang bewang ng dalaga at mahigpit itong hinawakan na tila'y ayaw niya itong pakawalan. I love you, Kara. Bulong niya sa tenga nito at siniil ng halikang leeg nito. Mahal din kita, Stratus. Sagot ni Kara at muling sinakop ng binata ang kaniyang labi. Now that I'm standing here in front of you, kissing you, and you're the reason why I keep on breathing. Please, Kara, tuparin mong sinabi mo. Pakasalan mo ako. At wala akong balak na bawiin yun, Stratus. Dahil mahal kita. Sagot ni Kara at muling nagsalo ng mainit na halik. Simula sa araw na yon ay hindi nagpatumpik-tumpik ang dalawa at agad silang nagpakasal na may basbas ng mga magulang ni Stratus. At sa kasal na yon ay nandoon sina Sheena at Colomos. Matapos nang mula sa pusong sumpaan sa harap ng altar, ay kasalukuyang nasa isang kwarto ngayon sina Kara at Stratus para sa kanilang honeymoon. At ngayon ay nakatiraw si Kara mula sa bintana nang yakapin siya ni Stratus mula sa likuran. Stratus, kakatapos lang natin. Huwag mo sabihin uulit ka ulit. Pang-4 na beses mo na. Wika ni Kara at mas hinigpitan pa ni Stratus ang pagkakayakap sa kaniyang asawa. You know, Hana, I have something for you. Anito at inabot ang isang box sa asawa. Ano to? Buksan mo. Utos nito at binuksan nga ito ni Kara. Maraming panty? Yes, napunit ko ang panty mo nun. Kaya to make it up to you, ay binilhan kita ng maraming butterfly panty. Pero hindi mo kailangang suotin ng mga yan ngayon para mas madali para sa akin ang pang-5. Pilyong sad nito at siniko siya ni Kara. Pagod pa nga yung tao eh. Eh di mamaya kung hindi ka napagod. Sagot nito at hinalikan sa batok ang asawa. I love you, Kara. Hindi ko sukat akalain na mararanasan kong gantong buhay kasama ka. I love you until the end of my life. Mahal din kita, Stratus. At masaya akong bubuo ng malaking pamilya kasama ka. Malaking pamilya? Eh di kung ganun, umpisan ko ng pang-5. Anito at binuhat pahiga ang asawa at muli itong inangkin. Dito sa mundo, gaano man kasama ang ating ugali ay piliin natin ang magbago at maging mabuti. Kagaya na lang ng hindi magandang ugali ni Stratus na kalaunan ay mas piniling magbago at matuto. Dahil kung masaya ka sa iyong pagbabago, ay mas masayang mabuhay sa hinaharap. Bawat kamalian ay magsilbisa ng leksyon para sa lahat upang mas maging mabuting tao at para higit na matuto. Bawat mali ay may leksyon at bawat leksyon ay may aral at huwag natin itong kalimutan. Wakas! Isang magandang hapon po sa ating lahat at shoutout muna tayo sa ating mga avid listener, Ma'am Lizelle Mantiquilla, Marilu Cordova from Kuwait. Hi Miss Siren, good evening again. 3 years ago listening a Tales of Siren Stories avid listener from Saudi Arabia. God bless all. Coming from Ma'am Marisa de los Reyes Arroyo.
Hello, Miss Siren. Shoutout from Minnesota, USA, coming from Ma'am Mary Towing. Thanks for a nice story, Tales of Siren. I'm avid listener from Bukidnon, coming from Ma'am Jessie Gamorot. Hello, Miss Siren. Avid listener po ako ninyo. Habang nagkukuskus, nakikinig pampawala ng pagod. Shoutout po, Danilyn Matulak from Hong Kong. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po'y nagustuhan niyo ang aming binahagi ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.